May mga nagsasabi na normal lang daw ang correction or pagbaba ng presyo ni Picoin pagkatapos po ng kanyang sobrang bilis na pagtaas. May mga Pinoy at saka Indonesian na Pi pioneers ang nagbebenta na po kaagad dahil sa takot. Pero ang iba po ay naniniwala na kaya pa nitong tumaas ulit, lalo na sa nalalapit na May 14. Bukas po yan kung kailan ay mayroon pong inaasahan na isang malaking balita or major update. Pero teka lang, may mas malalim pa pala tayong dapat pag-usapan dito. Isang malaking crypto news po sa Europe ang posibleng dahilan kung bakit biglang sumabog ang presyo ni Pi. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, una po sa lahat ay sa loob ng 3 araw lamang ay biglang umakyat ng halos 81% ang presyo ni Pi Network. Parang rocket ship. Yan, parang rocket ship po talaga itong si Pi. Pero pagkatapos po ng biglaang pagtaas ay bumaba rin ito kaagad. Yan, sabi nga ng isang online user na si Jedster62. Ayan, nandito po siya. Ayan, si Jedster62. Ayan, asan ba siya? Ayan, nandito po yata sa mas ibaba. Pinaka-ibaba yung kanyang comment. Ayan, si Jedster62. Ayan, ayon sa kanya ay hindi daw realistic na asahan natin na mananatiling mataas ang presyo pagkatapos ng ganong kalaking surge. Normal lang daw ang correction o ang pag-retrace ng presyo na karaniwang umaabot sa mga 33% mula sa highest point nito. Kaya kung nakita po nating bumaba si Pi, huwag po tayo kaagad kabahan. Ibig sabihin na hindi po ibig sabihin na scam o pump and dump agad ito. Ang tanong ngayon ay kung may suporta pa ba si Pi para bumalik sa itaas. Ngayon is may kinalaman ba dito ang bagong EU crypto regulation? Yan, may komento naman dito mula kay Dragon Geek 42. Ayan, si Dragon Geek 42, ayan po siya. Meron daw pong bagong batas sa European Union na nagsasabing ipagbabawal na ang anonymous crypto wallets at lahat ng crypto transactions na lampas 1,000 euro. Ayan. At kailangan daw ng KYC or Know Your Customer. Para sa mga hindi pa pamilyar sa term, ang KYC po ay isang proseso kung saan kailangan mong ibigay ang iyong personal na impormasyon gaya po ng ID at address para makagamit ng isang financial service. Ito ay ginagawa para labanan ang money laundering, terorismo at iba pang illegal na aktibidad. At ayon po kay Dragon Geek 42, si Pi Network lang daw ang nag-iisang crypto na handang-handa na sa ganitong klaseng regulation. Isipin mo to, isang malaking bahagi ng mundo, yan po ang Europe, ay biglang magpapatupad ng mahigpit na batas sa crypto. At kung si Pi lang ang may kakayahan na agad mag-comply, de malaking advantage ito para sa kanya. Ito ay marahil ang dahilan kung bakit may bigla ang pagtaas sa presyo ni Pi. Kasi ang mga investors ay naghahanap po ng crypto na future-proof o handa sa mga regulasyon. At mukhang nakita po nila si Pi, yan isa sa mga pwedeng maging safe bet dito. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang support at saka resistance. Ayan, sa ngayon ay ayon po sa mga obserbasyon ng mga traders ay mukhang si Pi ay may bagong support level sa presyong 0.95 at resistance po sa pagitan ng 1.65 hanggang 1.70. Ang support level ay parang sahig na pinapahingahan ng presyo, habang ang resistance naman ay ang kisame na sinusubukan niyang basagin pataas. Kung magpapatuloy po ang trend, may posibilidad na umangat ulit si Pi bago ang May 14. Pero tandaan po natin na volatile pa rin po ang market at maraming factors ang pwedeng makaapekto. Ngayon, totoo bang pump and dump lang ito? Ayan. Marami po kasing nagsasabi sa social media, lalo na sa mga Pi groups sa Indonesia at dito sa Pilipinas, dito po sa atin, na baka pump and dump lang daw ito. Ang pump and dump ay isa po itong estilo ng panlilinlang kung saan ay itataas po ng mga whales o mga malalaking traders ang presyo sa pamamagitan po ng hype. Tapos biglang ibebenta nila ng sabay-sabay. At ang resulta,
babagsak ang presyo at malulugi ang mga late or nahuling bumili. Pero kung susuriin po natin ay may mga dahilan kung bakit mukhang hindi ito simpleng pump and dump. Una, may real world na balita gaya po ng EU regulation na posibleng dahilan ng biglaang paggalaw ng market. Pangalawa ay ang infrastructure ni Pi ay talagang geared towards KYC at saka regulated na identity systems. Pangatlo, kahit bumagsak po ang presyo pagkatapos ng surge, hindi ito bumalik sa dating level or price level nito. Ibig sabihin ay may possibility na ito na ang bagong base price ni Pi Network or Pi Coin. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Pi Network. Para sa atin, bilang mga Pinoy crypto investors at traders ni Pi Network, malaking bagay po ang mga ganitong galaw sa market. Una, dapat po nating pag-aralan ang fundamentals ng bawat crypto na pinapasok natin. Hindi po sapat ang hype. Pero sa kaso po ni Pi, kung totoo ngang siya lang ang handa sa bagong EU regulation, baka may long-term potential talaga ito. Pangalawa, kung may hawak kang Pi Coin ngayon at napapaisip kung ibebenta mo na ba o hindi, tanungin mo ang sarili mo. Yan, short-term profit ba ang habol ko o long-term gains? Yan po ang ating itanong sa ating sarili. Dahil kung short-term ka, baka okay na sa iyo ang kunin or mag-take profit. Or kunin ang iyong gains at lumipat sa ibang coin. Pero kung ikaw naman po ay isang long-term holder, baka ito na ang simula ng mas malawak na adoption ni Pi. At ang pangatlo ay tandaan po natin na huwag po tayong magpadala sa panic or FOMO. Maraming Pinoy ang napapaso sa crypto dahil sumusunod lang sa hype nang hindi iniintindi ang mga balita at saka mga developments. Yan, bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin ay interesting po talaga ang nangyari kay Pi. Ang timing po ng pagsabog ng kanyang presyo kasabay ng EU regulation news ay hindi po coincidence. At kung totoo ngang si Pi lang ang handa sa mga ganitong pagbabago, baka dapat po nating seryosohin si Pi bilang isang contender sa mainstream crypto adoption. Pero hindi rin natin dapat isantabi ang posibilidad na may mga traders na sinasamantala ang hype para kumita kaagad. Kaya lagi po nating tandaan na do your own research at huwag po tayong bibili ng basta-basta. Sa ngayon ay habang palapit na po ang May 14, abangan natin kung ano ang magiging epekto ng announcement at kung si Pi ba ay tuloy-tuloy ang kanyang paglipad o balik sa lupa. Kaya yan. Hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.